So Jesus again said to them, "Truly, truly, I say to you, I am the door of the sheep. All who came before me are thieves and robbers, but the sheep didn't listen to them. I am the door. If anyone enters by me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. The thief comes only to steal and kill and destroy. I came that they may have life and have it abundantly. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. He who is a hired hand and not a shepherd, who does not own the sheep, sees the wolf coming and leaves the sheep and flees. And the wolf snatches them and scatters them. He flees because he is a hired hand and cares nothing for the sheep. I am the good shepherd. I know my own, and my own know me. Just as the Father knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd." Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Ako po na tayo. Alright, magandang umaga po sa ating lahat sa ating patuloy na pag-aaral. Okay? So, nandun na po tayo sa ika-4, okay? Ika-4 na part ng ating series. Last week po, pinag-aralan natin yung I am ni Jesus Christ, I am the door. So some of the review ng ating mga pinag-aralan last week. And okay, so bilang ang Panginoon, bilang ating pinto ng ating pananampalataya, of course, siya lamang yung nag-iisang pagkakataon. So ibig sabihin, siya lang yung nag-iisang pinto ng ating para makabalik tayo dito sa Diyos. Siya din po yung nag-iisang tagapagtanggol ng ating pananampalataya. Then because the door also aims to protect, di ba? Yun naman ang purpose nun. Kaya ang sabi ng shepherd, nandun siya sa tarangkahan, nakatayo. So the portion of that is to also shield the people that the shepherd is also protecting. Of course, parte din ng pagiging pinto ay yung pagbibigay kalayaan ng mga binabantayan ng pastol ay malaya din makakain dun sa mga lugar kung dapat saan sila ipagpastol. So, as we understand, now we will be moving to I am the shepherd. Okay, may tarong bumagsak. Parang pili ko, okay ko. Pag naman, magdalawin lang. Tungkol sa mga araw, nahati na yung alam mo yung lalaglag. Hindi kasi dito may parang parang meron na kanya lalaglag. Parang may crunchy. Parang may anyway. Ito panahon na iuwi na ako ng Panginoon. Pero huwag naman sana ito sa ilalim. Mawili-test niya ko paano ko uwi. Sabi na lang sa pamilya. Oo, sabi na lang sa pamilya ko naman. Well, this is the thing na in one way or another, we look at tragedy na sometimes we look at tragedy as tragedy itself. But a lot of times, tragedy happens because kailangan mag-transition ng mga tao dun sa susunod na buhay, di ba? So, kaya nga nung naiisip ko, pag may mga namamatay, ay grabe, biglaan yung pagkamatay. Naiisip ko, ano ibig sabihin ng biglaan yung pagkamatay? Di ba? Or hindi inaasahan. And for among us, tayo mga Kristiyano, dapat inaasahan naman talaga natin yun, di ba? Na papasok tayo dun sa pinto ng ating pananampalataya. And this is the reason why we're studying these things. And now as we go through I am the good shepherd, and as you remember,
last time, pinag-aralan natin doon sa Psalms 23 na the Lord is my shepherd. Of course, katulad din ng pagiging pinto, nais ng Diyos yung ibigay, ipakilala yung kanyang proteksyon. Diba? Napapanood ko nga dun sa mga YouTube channel na paano kung ayaw maniwala sa Diyos? Sabi ng mga atheists. Ang sabi naman ng mga nagpipreach ng gospel, well, lalayo ka dun sa proteksyon ng Diyos. Ibig sabihin. At kailangan mong pagbayaran yung pagpili mo na hindi mo siya piliin. Di ba? So, ganun din ang ating pananampalataya. Pinipili natin araw-araw sa buhay natin yung protection ng Diyos. Of course, sometimes may mga Kristiyano talaga na siyempre dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. We have to understand na nais din naman ng Diyos na maramdaman natin na mabusog tayo dun sa mga biyaya niya. Pero dapat natin maintindihan na yung pagkabusog dun sa biyaya niya, it doesn't always comes into tangible things. Diba? And believe me, there are things in my life that I prayed for na yun pala yun. Mapapasalamat ka ng binigay ng Diyos, pero marirealize mo din na that it is something na temporary. And even temporary things, binibigay ng Diyos para patunayan yung kanyang mga biyaya na malusog tayo dun sa truth na gusto rin naman ng Diyos na maranasan natin yung life to the fullest. Diba? Yung John 10:10b. Diba? Yung to live fully in Him. At the same time, He as our shepherd, katulad nga ng pinag-aralan natin doon sa Psalms 23, yung puso natin, laging nauuhaw yan. Laging uhaw yan. Pero, dapat din natin i-quench yung thirst base lang kung sa kung ano yung dapat na mag-quench yung thirst natin, di ba? So, kung laging uhaw ang ating damdamin, at ang pinapainom natin ay mga bagay na hindi na wala namang kinalaman sa Diyos, di ba? Magiging malnourished yung ating mga emotions. So, nais din talaga ng Diyos na walang masama na mauhaw tayo dun sa mga bagay na dapat nating hangarin sa buhay. Pero dapat lahat ng ito ayon doon sa kalooban ng Diyos kung paano niya i-provide yun. So, ayaw malinaw doon. Now, kung yung tungkol sa pagiging shepherd, as we have studied John 10:10, actually yung John 10:10, kung pagbabasihan ninyo, yung mga meron po kasing meron mga scholars na ginawa nila kung pinag-connect nila yung mga Old Testament at saka New Testament. And even in the Old Testament, claiming na ng Diyos kung paano niya i-reveal yung pagiging shepherd ni Jesus Christ. At yung benefit ng pagiging shepherd ni Jesus Christ. And one of them is the book of Ezekiel. The prophet of Ezekiel, malinaw na malinaw yung parallel na nangyari sa buhay ni Jesus Christ. At the same time, yung prophecy doon sa book of Ezekiel. Now, hindi man ito line by line na exactly kung paano, pero ito yung thoughts, yung actual wording and actual reference kung paano siya ginamit ni Jesus Christ. Diba? Nung sinabi niyang, I am the shepherd, the claim there was also the I am. Nung ni-reveal ni God ang kanyang sarili kay Moses. At the same time, ganun din yung kanyang pagsabi na sa Old Testament na sinabi ng Diyos na titipunin niya lahat ng mga nakikinig sa kanyang boses, the same exact reference ang claim ni Jesus Christ. So, ibig sabihin na when Jesus Christ claimed that He is the shepherd, He's also claiming His divinity. Na siya yung sinasabi at ipinangako dun pa lang sa lumang tipan. Then, as you go through, siguro sabi nga natin na, and this is the reason why we encourage everybody that at their own capacity na mag-aral tayo ng mga salita ng Diyos. Yung mga, I like once in a while reading some of
theological writings sa mga iba. And napapascinate ako kung paano nire-reveal ni God sa akin yung mga bagay na katulad nito. Diba? And this is also, I guess, one of the benefit of preaching para doon sa mga nagpipreach din, na katulad namin ni Pastor Mon. Kasi mas malalim din namin na iintindihan kung paano, yun pala yung ibig sabihin nun. So, bakit siya galing sa lahi ni David? Kasi nga, ano ba ang naging role ni David bago niya patayin si Goliath? Siya ay isang shepherd. So, ibig sabihin, lahat ng mga existing events sa Old Testament was actually foreshadowing kung paano i-reveal si Jesus Christ. And it is basically, saan ba nanggaling, kininong lahi si Jesus Christ? He came from the line of David, who was also a shepherd, who became a king. And Jesus Christ is also the same thing. He is a shepherd. He is the shepherd of his people, who is the promised king. But other than that, he is also the promised Messiah. Diba? So, ito yung mga bagay na kailangan nating maintindihan. Now, part of the Messianic prophecy was actually, dun sa Old Testament, ang sabi ni God, I will shepherd my people. Ang pagkakasabi ni Jesus Christ, I am the shepherd. I am the shepherd, yun ang sabi ni Jesus Christ. So, basically, yung salvation plan ng Panginoon na in fulfillment kay Jesus Christ, He really has to say, I am the shepherd. He needs to reference himself na ako yung pinangako dun sa lumang tipan. Diba? Hindi lang niya, iniisip natin na yung dahil siguro sa level din ng maturity natin kung paano natin basahin yung Biblia, akala natin lahat ng mga sinasabi ni Jesus Christ symbolic. Actually, kung nakikinig ka doon kung naiintindihan mo yung original language, naiintindihan ng mga Hudyo, ang references lagi ni Jesus Christ, yung Old Testament. Kaya nga siya ipinako sa krus. Kasi he was accused of blaspheming, heresy and blaspheming God, di ba? Na kiniklaim mo na ikaw yung Diyos. Kiniklaim mo ikaw, di ba? Ganon din yung kanyang trial. Sabi, sino ka ba talaga? Sabi, di ba? He Pontius Pilate. And I am who I am, di ba? So, this is the reference that actually was given by Jesus Christ. And this is based on, sabi nga ng mga mathematician, yung accuracy ng kanyang claim could only be singled out to one particular person, si Jesus Christ. At walang pwedeng mag-claim nung nangyari kay Jesus Christ at saka yung references ng Old Testament. Now, as we know, and as we have already established na, okay, hindi na natin pagtatalunan. Jesus is our shepherd. So, tanungin natin ito. Ano ba yung nais na ni Jesus sa buhay natin kung siya yung tinuturing nating pastol? Diba? Kung si Jesus yung tinuturing nating pastol, ano yung nais niya para sa buhay natin? Well, unang katotohanan, if you would claim that Jesus is Jesus is a good shepherd, nais ni Jesus na patuloy natin kilalanin ang kanyang boses. Diba? Wala tayong ibang dapat papakinggan sa mundong ito maliban doon sa boses ng Diyos. At hindi lang basta pakikinggan, hahanapin natin yung boses. Diba? Parang, I would realize na ngayon tatay na ako. Minsan yung pag nanonood ako sa YouTube at wala akong ginagawa. Tapos there's something very interesting na pinapanood ko sa YouTube. Tapos dadating si Samaria, you know, Daddy, I have something to tell you. Tapos magkikwento siya. Sa inis naman ako, busy-busy pa. Pero in the reality, pwede ko naman siyang i-post, di ba? But it is not actually the fact na gusto niyang magkwento sa akin. Na-realize ko na yung mga anak ko, hindi lang sila basta gusto magkwento sa akin. Na-realize ko na gusto nilang marinig yung reaction ko doon sa interaction na yun. Yung parang marinig nila yung boses ko kung paano ko nagre-react. Kung halimbawa meron silang kwentong nakakatawa sa akin, tatawa din ako. Diba? Kung meron silang kwentong nakakainis, maiinis din ako. More than
than anything else, hindi lang yung idea na nagsasalita ka sa Diyos. Pero yung idea na pag nag-pray ka, katulad rin ng prayer, nandun din yung idea na nag-anticipate ka sa boses niya. Di ba? Yung reaction niya, na ikaw magugulat ka sa reaction niya. Parang yung mga simpleng interaction lang namin. And this is something that I also, siguro, you have to understand na yung si Samaria kasi medyo hindi na namin in-expect. Di ba? Parang ready na kami na sa buhay namin na iisa lang yung anak namin. Pero may biyayang binigay sa amin yung Diyos na constantly magkikwento sa amin. Yun yung tipong nanonood kami ng TV, nanonood kami, lagi what's happening? Now I realize na it is more than anything na gusto niyang magkwento or gusto niya, but it is the interaction. Ibig sabihin, ganun din ang mga tupa. Di ba? Yung idea ng Sandali ah. Baka mamaya. Nandun ako sa ilalim. Pinapanood ko pa man din kagabi yung pelikulang Roofman. Yung nagnanakaw siya, tumamano siya sa ulo. So, kaya nandun ako sa kabilang tindahan, nandun sa baba. Anyway, more than anything else, pag sinabi natin kilalanin ang kanyang boses, we yearn for interaction with God. Di ba? And I would understand na sa panahon na ang dami nating boses na naririnig. Social media, balita, kuro-kuro na kung sino-sino discussion. And the fact that we don't see God. It is really hard na magkaroon ng interaction sa Diyos na hindi mo nakikita. And that's the reason why faith comes in. The peace in our heart comes in na sa panalangin mo, sa pagbabasa mo ng salita niya, sa paggawa mo ng mabuti, sa pakikipag-interact mo sa kapwa mo Kristiyano, you yearn for the voice of God. Diba? So katulad ng yung idea ng tupang ligaw, ano ba ang reason kung bakit naliligaw ang tupa? Kasi hindi niya naririnig yung boses ng kanyang pastor. Diba? And if a sheep would wander around at tumatawag yung pastol at hindi na niya naririnig, yun, doon naliligaw ang isang tupa. Kaya nga laging merong parang tawag doon, ginagamit na illustration, yung the sheep knows my voice and I know my sheep. Di ba? Kasi yung pag tumawag naman yung pastol, at merong lumapit na ibang tupa na hindi parte ng kanyang kawan. Uy! Di ba? Dagdag sa kanyang kawan. Pero, hindi rin naman lalapit yung mga tupa doon sa voice na hindi nila nare-recognize. Di ba? Na hindi nila kilala yung boses na yon. So mga kapatid, we have to understand na makikilala natin ang boses ng Diyos mula sa mga bagay na tunay, mabuti, maganda. The true, the good, and the beautiful. Diba? Mula sa Kanya. Diba? Paano mo malalaman kung ang isang bagay ay galing sa boses ng Diyos? May tatlong criteria tayo dyan. It is true, it is good, it is beautiful. True, kasi nagre-reflect ito ng katotohanan ng justice ng Panginoon. It is good kasi hindi lang siya mabuti para sa iyo, kundi mabuti rin siya para sa ibang tao. It is beautiful because it reflects who God is. Kung gaano siya kalaki, kung gaano siya ka-sovereign, na walang pwedeng pumantay sa Kanya. Kung ano man yung sasabihin niya, that's one thing that you feel. Diba? And siguro, I'm not sure if this the age na dumadating ako dun sa mga puntong na kahit yung simpleng pagkain na nasarapan ako, I would say, God bless you. Ang sarap ng pagkain. Ito, really, ganun po ako ka-corny. Ganun ako ka-corny. Na
Yung nakuha ko yung tamang lasa ng niluluto ko at gusto ko siya. Lord, thank you for this. Di ba? Yun lang, nagbabalot ako ng turon, tapos prinito ko siya, nakuha ko yung tamang tamis ng turon na gusto ko. Di ba? Ganun nababalot, salamat, ang sarap ng turon. Di ba? That's how we see what is true, what is good, and what is beautiful. Na kahit dun sa mga simpleng bagay. Kaya nga sabi rito, kahit dun sa gitna ng trial, sa gitna ng mga challenges sa buhay, you would see what is true, what is good, and what is beautiful. The same thing, sorry Christian, gagawin ko example ng pagkakasakit ni Sander. Di ba yung picture na inaalagaan siya ni Bebe, di ba? That's how we see what is true, what is good, and what is beautiful. Di ba? Yung concern natin dun sa mga nagkakasakit, di ba? That's how we see what is true, what is good, and what is beautiful. Kaya nga sinasabi sa James 1:2, blessed is the man who remains true, steadfast, sabi ron, under trial. For when he has stood the test, he will receive the crown of life which God has promised to those who love Him. Actually, yung crown of life, ito yung mga mananampalatayang namatay na. Yung nabuhay ka sa pananampalataya. So lahat tayo may iisa ng crown pag uwi natin sa langit, di ba? So sinasabi rito na it is blessed the man who remain true to faith hanggang sa kanyang kamatayan, kahit sa gitna ng mga pagsubok. Isaiah 26:3-4 sabi rito, you will keep him in perfect peace, whom mind stayed on you. Diba? Sino yung magkakaroon ng perfect peace in our mind? Those who remain in Him. Because He trusts in you in the Lord forever. For the Lord Jehovah is everlasting strength. Diba? And sabi John 14:27, peace I leave you, my peace I give to you. Not as the world gives, diba? I give it to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. So whatever na mapagdaanan natin sa buhay, diba? Hahanapin natin ang boses ng Diyos. Kikilalanin natin ang boses ng Diyos. We will yearn from it. We will be hungry for it. Yung bagay na yun. Ikalawang katotohanan, mga kapatid. Jesus is the Good Shepherd. So nais ni Jesus na ipamuhay natin yung pangako ng Ama. Now, I will ask you in a survey, ano ba yung ipinangako ng Diyos sa atin? Ano, sa inyong mga personal na opinion? Hindi nyo kailangan sagutin. Diba? As you have understand our faith, ano ba yung mga ipinangako sa atin ng Diyos? Ipinangako sa atin ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Diba? Ipinangako sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig. Ipinangako sa atin ng Diyos ang kanyang hustisya, ang kanyang katarungan. Ipinangako ng Diyos ang kanyang awa. So lahat ng yun, nais ng Diyos, kung kilala natin si Jesus bilang ating mabuting pastol, ipamuhay natin yung mga pangako na yun. Ipamuhay natin yung mga pangako na yun. Sabi dun sa verse 15, diba, ang pangako ng Diyos, awa, pag-ibig, katarungan, diba? So, ibinigay niya si Jesus. Pero paano niya binigay si Jesus? Sabi ni Jesus, I lay down my life for the sheep. Diba? Yun yung kanyang sagot. Yun yung kanyang way para ipamuhay natin yung kanyang pangako. And, mga kapatid, I'm talking about lifestyle here. Like for example, sa issue for example ng giving, di ba? Hanggang saan mo kayang magbigay para sabihin that you have satisfied the desire na kailangan mo magbigay sa Panginoon. Diba?
This is one thing. Kaya kanina hinahanap ko yung mga bata. I would like to give this as an illustration. Ibinigay ni Jesus Christ yung kanyang buhay. Diba? Now, I will ask you, kung halimbawa, bibigyan ko kayo ng senaryo, merong ulit isang pandemic na nangyari. Pero this time, lahat infected. Lahat infected. Maliban sa'yo. Diba? At ikaw lang ang nag-iisa na something na meron ka dun sa dugo mo na pwede nilang gamiting gamot para iligtas ang lahat. Ang tanong, ibibigay mo ba yung sarili mo para iligtas ang 7 billion people in the world? Sasabi mo, yes, of course. Bibigay mo yun. Diba? Ipagdadaba mo pa ba yung buhay mo kung yung anak mo, ang mag-anak mo, hindi tayo lalayo, di ba? Yung asawa mo, mabubuhay. Hindi ka magdadalawang isip. Pero ito yung tanong, paano naman kung yung nag-iisang cure para dun sa disease ng mundo, eh yung anak mo, ibibigay mo ba? Halimbawa, si Mali, kaya sabi ko, sabihin naman. Sabihin. Ayaw mo. Okay, sige, ayaw. Okay. Halimbawa, sige, Joya, sorry, gamitin yung example si Mali. Kasi actually gusto ko si Aba, kasi si Aba yung pinakamaliit dito. So, kailangan halimbawa ganon. Na yung disease ng mundo, kaya lang iligtas ng anak mo. Pero kailangan niyang mamatay. Pero ikaw, kaya mo ibigay yung sarili mo eh. Diba? Pero kung yung anak yung hinihiba, at ito pa, ganito na lang. Isa doon sa mga requirements, sabihin natin may requirements yung makukure yung buong mundo, kailangan ipaliwanag mo dun sa anak mo na ito yung kailangan yung gawin. Na, anak, sige, lalapitan ko halimbawa si Shiloh. Si Shiloh kasi may genetic condition eh. So sabihin natin yung kanyang genetic condition, yun na magliligtas sa buong mundo. Sabi ko, anak, ikaw lang ang makakaligtas sa amin. Pero, for that particular thing to happen, kailangan pumayag ako. Diba? At kailangan din siyang pumayag. Ibibigay mo ba yung anak mo? And ngayon ko lang nakikita yung storya ni Abraham and Isaac. Kung paano finoreshadow yung Ama sa langit at si Jesus Christ. I cannot imagine the heaviness in the heart of Abraham. Na yung panahon na sasabihin na niya sa anak niya, actually ikaw yung alay, anak. Para ma-appease natin si God. Para mapasaya natin si God. Ang luho naman ng Diyos. Pagkatapos kung antayin itong anak na to sa katandaan ko, ihingin mo lang ng ganon. I'll ask you that question, di ba? I'll ask you that question. And I would like us to go home na iniisip natin, paano pag dumating dun sa punto na hindi man yung mundo ang kailangan natin iligtas, pero kailangan mo i-give up yung isang taong pinakamamahal mo para lang ma-realize na yung kabutihan ng Diyos sa buong mundo. Gagawin mo ba? Ibibigay mo ba? But honestly, kung ako yung tatanungin, ibibigay ko ba si Shiloh? Sasabihin nyo, meron ka namang Samaria, pangalawa. Diba? You have to understand, nung bago mo nag-asawa, nag-pray talaga ako kay Lord. Lord, please naman, ito yung mga luho na binigay sa akin ng Diyos. Please naman, sana naman yung panganay ko, lalaki. Di ba?
Pinag-pray ko pa nga, sana yung panganay ko kamukha ko eh. Dahil buti na lang hindi. Buti na lang hindi, di ba? Pero pinag-pray ko talaga na sana yung panganay ko lalaki. And you know, nung in-announce nung doktor sa ultrasound na lalaki siya, hindi ko ma-contain, parang gusto kong sumigaw na, Lord, tapos nung nakita ko pa si Shiloh na lumalabas, di ba, I cannot hold the joy in my heart na parang ilang buwan yata ako hindi makatulog na sinagot ng Diyos yung panalangin ko. And this is the thing, again, kung hihingi niya sa akin yun, would I give that? Kasi again, kung yung sarili natin ang magliligtas sa buong mundo, wala tayong problema ibigay. Aminin man natin hindi, wala tayong problema. Kasi maliligtas yung kapatid natin, maliligtas yung kamag-anak natin. Pero again, kung yung anak mo ang kailangan mong ibigay para iligtas ang buong mundo, sa karamdaman na meron siya, pati ikaw maliligtas, ibibigay mo ba? Di ba? Ako magtatago na ako sa ilalim ng lupa because I don't want to make that decision. I don't want to make that decision. Imagine ninyo yung ginawa ng Diyos Ama. Kaya nga, ang gusto ng Diyos, ipabuhay natin yung pangako na yun. Huwag natin itago yung pangako ng kanyang awa, ng kanyang katanungan, ng kanyang kaligtasan. It really needs to be a lifestyle. It really needs to come into our life. Kaya nga mga kapatid, sabi rito, tandaan natin na kasama sa bukas na loob ng pag-alay ni Jesus ng kanyang buhay. Nung inalay ni Jesus yung kanyang buhay, bukas loob niyang ginawa yun, di ba? Alam natin na, alam ng Diyos na ni Kristo, ni Jesus, na ibibigay niya ang buhay niya. Kaya nga nagpipray siya sa Ama, Lord, if it's your will, take this cup away from me. Kasi alam niya yung sakit, yung hirap na gagawin. Pero, not my will, but yours be done. Ang sabi mismo nito, hours before He died, He prayed that. Pero kasama ng willingness ni Jesus Christ na yun, yung pangako ng Ama na ibibigay niya yung kanyang anak para sa kaligtasan ng tao. Think about that. Diba? More than the idea that He is being the shepherd, He gave His life to His sheep doon sa kanyang kawan. Yeah. Kaya nga mga kapatid, I hope we will ponder on that na pag umuwi tayo, di ba? Pag-isipan natin, balikan natin kahit yung story ni Abraham at ni Isaac. Tapos, balikan natin yung kwento ng Diyos na when He cried out to God, Father, Father, why have you forsaken me? When He said the Psalms. Diba? Yun yung cry ni Jesus Christ para sa buong mundo, sa makasalanang mundo. Diba? Yun yung cry niya para tapos na. So, mga kapatid, sabi sa Isaiah 53, this is the prophecy about Jesus Christ. Yung pangako ng Diyos. Sabi dito, yet it was the will of the Lord to crush Him. He has put Him to grief. Ano yung naramdaman ni Jesus Christ bago siya mamatay? Grief. Lord, yung prayer niya, not my will, but yours be done. When His soul makes an offering for guilt, kininong guilt? Guilt nating lahat. He shall see his offspring, he shall prolong his days. The will of the Lord shall prosper in his hand. Sabi, will, sa ibang translation, will be completed in him, in his hand. Diba? Out of the anguish of his soul. Diba, imagine mo, ipinapako siya sa krus, the anguish. He shall see and be satisfied, and by his knowledge shall the righteous one, my servant, make many to be accounted righteous. Diba? How shall we be accounted righteous? In our faith in Jesus Christ. We will be only accounted righteous only to the death. Diba? And he shall bear their iniquities. Therefore, I will divide him in a portion of many, and he shall divide the spoil with the straw.
because he poured out his soul to the dead and was numbered with the transgressors. Yet he bore the sin of many and made intercessions for the transgressions. Intercession. He stood between God and dun sa mga makasalanan. Sino ba yung mga makasalanan na yun? Tayo. Kaya nga, imagine ninyo. And that illustration came to me last week. Actually, I've heard that illustration many years ago, but it came to me, nagkaroon lang kami ng simpleng devotion. And nagkaroon kami ng sharing nung aking isa sa mga boss namin doon sa office. So, siya yung nakapartner ko doon sa morning devotion namin. And he shared to me this, yung kanya realization about the love of God. Na ganun katindi, na imagine mo, ikaw, yes, willing kang ibigay yung buhay mo para iligtas ang sandaigdigan kasi maliligtas doon. Kamag-anak mo, mga minamahal mo sa buhay, and everybody. And even the person that will hate you, hero ka sa kanila. Paano naman kung yung anak mo ang kailangan mong ibigay? Exactly the point here in Isaiah 53. I hope we will not forget that. And I hope you will continue to ponder that. Ikatlong katotohanan, mga kapatid, Jesus is the Good Shepherd. Nais Jesus na maging bahagi tayo ng kanyang mabuting balita, the gospel. Ano ba yung mabuting balita? The simple thing, di ba? We are sinners saved by the grace of our Lord Jesus Christ. Babalikan natin, we are sinners saved by the grace of the one who is innocent to save us. That's the gospel. Sabi dito, kung babasahin natin, sige, buksan po natin yung ating mga Bible sa verse 16. Sige, buksan po natin sa verse 16. John 10 verse 16. Can somebody read that to me? Sorry kasi nag-uwas po. Sino pwede makabasa? John 10 16. Anybody? Sabi na. Saan sabi? And I have other sheep that are not of this fold. I must bring them also, and they will listen to my voice. So there will be one flock, one shepherd. So ano ang nais ng Diyos? Thank you, Sadya. Ang nais ng Diyos, madala rin sa kanyang kawan yung ibang tupa. Yung mga tupang naliligaw, yung mga tupang nakinig sa ibang boses. Sabi niya, gusto rin niya may isama. So that there will be what? One what? One shepherd. One flock, one shepherd. One flock, one shepherd. Actually, mga kapatid, ito yung claim ng mga iglesia ni Cristo. They're the one flock and they have one shepherd, si Manalo. Hindi yun. Okay? Yun yung medyo may problema tayo. Di ba? One flock, one shepherd. Di ba? Nais ng Diyos ang dali. So, maging bahagi tayo sa kanyang mabuting balita. Hanapin natin yung mga hindi pa bahagi ng kanyang kawan. Yung kawan, the herd. Di ba? And that's the reason why babalikan natin yung lifestyle. Kailangan natin ipabuhay yung pangako. Kasi yung pangako na yun yung gospel. And when we live that gospel, bahagi tayo ng gospel na yun, dadali natin sa kawan yung ano. I'm not asking that we will be a mega church. Okay, I'm not asking that. What I'm asking you is based on our capacity individually na may mga taong makakarinig ng katotohanan na yun. Diba? Yung simpleng breakfast conversation lang, diba, na pinikwento ko sa inyo kay Kuya June, na yung sabi lang niya, well, anyway, sir, sabi niya lahat naman papunta doon eh. Sabi ko, hindi yun. Kasi ang sabi sa Bible, one flock, one shepherd. Diba? Hindi pwedeng maraming flock, maraming shepherd. Diba? So, importante na lahat na ituturo natin yung katotohanan na yun. Kaya nga mga kapatid, we have to okay. So, kaya nga mga kapatid, importante na
bilang kanyang imahe ng kaligtasan at pagbabago, dapat natural sa atin na ipahayag sa iba yung parehong katotohanan na naglagay sa atin dito. Yung parehong katotohanan kung bakit naririto ka ngayon, dapat marinig din ng iba. Yung pagbabago na nangyayari sa buhay natin, maririnig din ng iba. So, kaya nga ang sabi, Matthew 28:19-20, ano ang sabi? Go therefore and make disciples of what? Myself? No, of all nations. Diba? Hindi naman po lahat sa atin magiging missionary. I mean, like, pupunta sa ibang bansa. Pero ang sinasabi dito, na ano yung second greatest commandment? Love your neighbor as you love yourself. And that's how we bring the gospel to the nations. Diba? Ang sabi rin doon sa Revelation, diba? This is one thing mga kapatid na nai-excite ako mangyari. Diba? Na-excite ako mangyari. Simula rin ang pag-usapan ni Amin ni Shiloh kung paano darating si Jesus Christ. Na sabi dito, a great multitude that no one can number, from every nation, from every tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb. Ano sinasabi nila? Crying out with loud voice, salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. So mga kapatid, if we claim that we are the image of Christ, again, dapat natural sa atin yung pagpapahayag ng katotohanan na yun. Diba? I was reading this article in the Gospel Coalition. May sinasabi lang doon na ano yung kailangan nating pagbayaran sa hindi natin paghahayag ng salita ng Diyos. I'll share that to everybody sa isang liing sa inyo. Makikita ninyo rin, bakit ba kaya tayo hindi nagsishare ng gospel? Bakit hindi tayo out front na meron akong pinafollow na isang evangelist sa Amerika. Ang ginagawa niya, pupunta na siya doon sa mga rally ng mga LGBTQ. Tapos nagsiset up siya doon ng kanyang sound system. Tapos nag-share talaga siya ng gospel. To the point na ninanakaw yung mga gamit niya, ini-intimidate siya, pero hindi siya lumalaban. Meron din ako isa akong pinafollow na anti-abortion naman siya, yung kanyang conviction for being anti-abortion sa Amerika. You know na legal ang abortion in some states in the US. Diba? Bilang anti-abortion, sinasabi niya na kailangan, bilang isang Kristiyano, responsibilidad niya na ituro sa lahat, kahit sa mga hindi Kristiyano, yung katotohanan ng sanctity of life. Alam niyo, dumating pa sa punto na binubuhusan siya ng pintura, di ba? And this is one thing. And we heard these stories, we have seen this story. Paano naman kung makukulong ka dahil kailangan mo maghayag ng salita? Would you be willing to do that? Pero doon sa mga taong naniniwala na sila ang imahe ng Diyos, kahit pa anong sitwasyon meron, hindi mo ikahihiyan. Hindi mo siya pipigilan yung sarili mo na mag-ayag. Kaya mga kapatid, let me close with this. I mentioned this before to some of my preaching. Sinasabi ko, God did not remain distant from our brokenness, from our fallen nature. Hindi lang siya basta nagbigay ng instruction or raise another. He came himself. Siya mismo yung lumapit doon sa pagiging broken natin, sa pagiging fallen natin. Mismo yung Diyos ang tumaba dito sa lupa. Mismo ang Diyos ang nagkatawang tao para maging shepherd siya. Bakit niya ginawa yun? So that he could seek the lost. Diba? Call the sheep by his name, lead them with purpose, and ultimately what? Lays down his life so that we may live. So again,
yes, I would understand na may mga pagkakataon sa buhay natin that we might feel that God is distant. Pero kung babalikan natin yung katotohanan kung ano yung ginawa niya, it will always be what? Personal, sacrificial, and it is complete. So wala na tayong kailangan pag-usapan. Gawin na lang natin kung ano yung kailangan. Manalangin tayo.